Halos 82% ng mga residente ng Las Piñas ang sumusuporta sa pagbuwag sa C5 Quirino Flyover para bigyang daan ang agarang pagpapatuloy ng LRT1 Cavite Extension Project. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Suportado ng halos 82% ng mga residente sa Las Piñas ang pagbuwag sa isang bahagi ng C5 Quirino Flyover upang bigyang daan ang agarang pagpapatuloy ng LRT1 Cavite Extension Project Phase 2. Pinakita sa isang survey na mas pinapaboran ng publiko ang pagtatayo ng mga istasyon ng tren kaysa sa pananatili ng flyover upang tuluyang mapabilis ang biyahe at mapagaan ang trapiko. Mas matimbang para sa mga commuter ang pangmatagalang benepisyo ng tren, gaya ng mas maikling oras sa biyahe at mas maayos na pampublikong transportasyon para sa Las Piñas, Parañaque, at Cavite. Handa ang mga residente sa pansamantalang abala sa trapiko habang binubuwag ang flyover kapalit ng pag-usad ng proyekto. Ayon kay Representative Santos, ang kasalukuyang istruktura ng flyover ang pisikal na humaharang sa dadaanan ng riles ng LRT1. Ang pagbabago sa disenyo o pag-iwas dito ay magdudulot ng mas malaking gastos. Bukod sa flyover, may mga usapin din sa Right-of-Way Usage Agreement (ROWA). Binatikos ng mambabatas ang pamilya Villar sa pagkaantala ng pirmahan, habang naglabas naman ng pahayag ang Fine Properties Incorporated at Villar Land Holdings na handa nilang i-donate ng kusa ang lupa para sa Las Piñas Station upang hindi na maantala ang proyekto. Gumagana na ang unang 5 istasyon mula Baclaran hanggang Dr. Santos Station, Sucat, sa Parañaque. Sakop nito ang pagtatayo ng Las Piñas Station at Zapote Station. Ito ang bahaging nakabinbin ngayon dahil sa isyu ng flyover at lupa. Ang huling destinasyon ay tutuloy hanggang sa Nyog Station sa Bacoor, Cavite. Ang mismong konstruksyon ng proyekto ay pormal na nag-umpisa noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat matagal nang naisip ang plano, ang aktwal na pagtatayo ng riles at infrastruktura ay isinagawa noong kanyang termino. Bagamat dumaan ito sa iba't ibang administrasyon para sa pagpaplano at bidding, ang pisikal na pagtatayo ng mga istasyon at riles ay nagsimula lamang noong panahon ni Pangulong Duterte sa pamumuno ni dating DOTR Secretary Arthur Tubade. Ito ay dahil inayos muna ang matagal na problema sa right-of-way, road. Formal na sinimula ng pagtatayo ng extension noong May 2019 sa pamumuno ng Department of Transportation at Light Rail Manila Corporation. Bagamat ang LRT1 ay hindi diretso sa Tagaytay, may hiwalay na panukalang railway na tinatawag na LRT Line 6. Ang proyektong ito ay naglalayong magdagdag ng linya mula sa Nyog Station sa Bacoor papuntang Dasmariñas, at may mga nakaraang konseptong plano na palawigan pa ito patungong Silang o malapit sa Tagaytay. Ang LRT Line 1, LRT1 ay ikokonekta sa Unified Grand Central Station, UGCS, na kilala rin bilang Common Station, na matatagpuan sa North Avenue, Quezon City. Ang higanteng istasyong ito ay magsisibling dugtungan hindi lang para sa LRT1 kundi para sa 4 na malalaking railway system sa Metro Manila, ang LRT1, MRT3, ang bagong MRT7, at ang magiging Metro Manila Subway. Nitong June 2026, opisyal nang inaprubahan ng Investment Coordination Committee Cabinet Committee, ICCCC,
ang pagpopondo at hakbang para sa LRT-1 Common Station Project upang tuluyan ng matapos ang konstruksyon. Matapos bawiin ng gobyerno ang kontrata sa dating contractor dahil sa matagal na pagkakaantala, ang Light Rail Manila Corporation, LRMC, ang mismong operator ng LRT-1, ang siyang kukuha at tatapos sa pagpapatayo ng istasyon. Nilalayo ng Department of Transportation, DOTR na gawing operational ang Unified Grand Central Station sa taong 2027, kasabay ng pagbubukas din ng MRT-7. Kapag natapos ang proyektong ito, magiging tuloy-tuloy at mas mabilis na ang biyahe ng mga commuter mula sa iba't ibang dako ng Metro Manila at mga karatig lalawigan tulad ng Bulacan at Cavite. Ang partial operations ng MRT-7 na may unang 12 istasyon, mula North Avenue hanggang Quirino o Sacred Heart, ay target ng magsimula sa ikalawang quarter ng 2027. Ito ang pinakahuling opisyal na pahayag ng Department of Transportation, DOTR ngayong July 2026 upang bigyang daan ang pagsasaayos ng mga natitirang aspeto ng proyekto. Ang pangkalahatang civil works ng proyekto ay nasa mahigit 85% ng tapos ngayong taon. Naantala ang unang target dahil sa mga issue sa right-of-way, legal na usapin sa University Avenue Station, at ang pagpapalit ng contractor para sa Unified Grand Central Station, Common Station. Inaasahang makukumpleto ang buong linya hanggang San Jose del Monte, SJDM, Bulacan sa taong 2028.